Pwede ba natin muli palakpakan ang ating Diyos na buhay? Isang buhay, malakas, na talagang the best na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So ngayon mga kapatid, napakaganda ng testimony ng ating kapatid kanina. No? Sabi niya, nababanggit niya doon yung first. Gaano ka-importante na talagang yung Diyos yung inuuna natin. So ngayon mga kapatid, hayaan niyo po na sa hapong ito, iatid ko po sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon. At yung mensahe po natin pong inihanda para sa bawat isa sa atin na matanggap ngayon. At ito po yung inilagay ng Diyos na ibahagi ko rin sa inyo. Napaka-importante po nito. Sabi dyan, first in everything. In everything first. Sabihin nyo nga po, first in everything. In everything first. This is in alignment with our theme for this month of January 2026, which is aligning our lives with God. So parte po ito ng series natin. So sabi nga sa talatang binasa natin kanina in Romans 12:2, no? That we should not conform or do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan may renewal of the mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So ngayong hapon mga kapatid, meron lang po akong gustong itanong sa inyo. Bago tayo magsimula or dumako doon sa mismong discussion natin patungkol dito sa topic na meron tayo ngayong araw or ngayong hapon. Gusto ko po kayong tanungin, are we willing to reorder our lives so Christ is not one priority among many priorities that we have, but the foundation of all? Kasi nung nakaraang linggo, I believe ito yung mensahe sa atin ng Diyos, na gawin natin siyang number one priority above every other priority. Kung papipiliin ka, sino yung unahin mo? Si God, yung family mo, yung relationships mo, yung money, yung career. Parang sa listahan na yon, ang gusto natin sabihin is, ilagay natin si God dun sa number one. Tama ba? Pero ngayong araw na ito, ngayong linggong ito mga kapatid, mas malalim nating pag-uusapan kung paano nga ba dapat natin gawin or sundin yung gusto ng Diyos. Sabi dyan, are we willing to reorder our life? Willing ba tayo na ayusin, i-align yung ating mga buhay, na to the point na si Kristo ay hindi lamang isa sa mga priorities natin, kundi si Kristo yung naroroon at nauuna sa lahat ng nasa listahan ng priority mo. Ibig sabihin, sa pamilya mo, siya yung nauuna. Sa karir mo, siya yung nauuna. Sa pera na meron ka, siya yung nauuna. Sa pag-aaral mo, siya yung nauuna. Kasi baka mamaya, ang idea lang natin, gawin natin, sige, number one si God. Pero dun sa number 2, number 3, number 4, wala dun si God. Dapat wala dun si God. No. It should be His na number 1. And then dun sa number 2, siya pa rin yung number 1 doon. Sa number 3, siya pa rin yung number 1 doon. Sa number 4, siya pa rin yung number 1 doon. Hallelujah. So the question is, are we willing to reorder our lives that way? Willing ba tayo na sa lahat ng nakalagay sa listahan natin ng priority, number 1 si Kristo? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, number 1 si Kristo. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. In Romans 12:2, it says here, sabi dyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, yung konteksto po nito mga kapatid is here, Paul moves from gospel doctrine in which nilatag niya yan, sinabi niya lahat dun sa Romans chapter 1 to chapter 11. Tapos yung transition niya here in chapter 12, nag-focus naman siya dun sa gospel living. Ibig sabihin, paano ba natin matutupad or magagawa or may isa sa buhay yung tinanggap natin na magandang balita ng ating Diyos.
So, napakaganda kasi ngayong taon na ito, iniisip natin paano natin may a-align yung ating sarili, yung ating mga buhay doon or sang-ayon sa salita ng ating Diyos, sa kanyang kalooban, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang mga plano. Kasi alam naman natin lahat mga kapatid, dapat talaga, kung uumpisahan natin yung buhay natin, or kahit na in this instance, this year, kung uumpisahan natin itong taon na to, dapat we are starting at the right foot. Hindi at the wrong foot. Kailangan maging tama yung simula para hindi mag-domino yung mga mali mo. Okay ba yun? Okay ba yun? Mas gusto niyo ba na sa umpisa pa lang tama na para hanggang gitna, hanggang dulo, tama lahat? Kaya ito yung pag-aaralan natin ngayong hapon. Kaya mga kapatid, sana pakinggan niyo po ang salita ng ating Diyos. Sinasabi ni Paul dito sa Romans 12:2, he is focusing on gospel living as if he is showing or saying that a transformed life begins with a transformed mind. So sino dito yung nabago yung buhay nila? Sino dito yung patuloy na binabago ng Diyos yung buhay nila? Alam niyo po mga kapatid, napaka-imposible ng tinatawag nating panibagong buhay or bagong buhay kung hindi nagbabago yung pamamaraan natin ng pag-iisip. Kaya everything patungkol sa pagbabagong buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng isip. Huwag mong tingnan yung katabi mo. May isip yan. Nabago na nga eh. Alam niyo po mga kapatid, how powerful is it for us to renew our mind? Kasi yun po yung umpisa ng matagal na nating pinagpe-pray sa Lord na panibagong buhay, bagong buhay. Kasi hindi magbabago yung resulta kung hindi magbabago yung intention. Hindi magbabago yung mga salita mo kung hindi magbabago yung iniisip mo. So lahat nagsisimula with the way we think, with our mind. So, the kingdom of God reshapes how you and I, how we as believers think and perceive reality now, not just how they behave later. So meron pa akong dalawang tanong pa, or sigbayin na natin isang tanong lang siguro to. Pero gusto ko lang i-highlight. Gusto ko muna malaman yung sagot ng bawat isa sa atin sa unang tanong. Sabi dyan sa tanong, are my goals reflecting my faith? Yung ba mga goal natin, nagre-reflect or pinapakita niya kung anong klaseng pananampalataya yung meron tayo? Sagutin natin sa ating mga sarili. O baka naman yung ating faith ay nag-a-adapt or nag-a-adjust sa goal na meron tayo. Alin ba dyan yung totoo sa buhay natin? Yung goals ba natin, ang foundation niyan ay yung faith na meron tayo? Or baka naman yung faith na meron tayo, ang foundation niyan, yung gusto natin para sa mga sarili natin. What's convenient for us? What's okay with us? Kahit na alam natin na misaligned sa gusto ng Diyos. Na para bang gusto natin si God yung mag-a-adjust sa atin and not tayo yung mag-a-adjust para sa Lord. So, again mga kapatid, I want to ask you this question because these are very important diagnostic question para malaman natin kung meron ba tayong dapat na itama or dapat baguhin with the way we think. Kasi kung mahirap sagutin itong part na to, mahirapan tayong makamit yung tinatawag nating renewal of the mind. Kasi ngayon pa lang, confusion yung nararamdaman mo. Confusion yung meron ka sa isipan mo. Hindi mo alam kung yung faith ko ba, yung nag-a-adjust sa goal ko, or yung goal ko yung nag-a-adjust sa faith na meron ako. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, tanongin din natin yung mga sarili natin. If someone watch how I spend my time, kung makikita ng ibang tao kung paano ko ginagamit yung oras na meron ako, kung paano ko ginagamit yung pera na meron ako, pinagkatiwala sa akin ng Diyos, at yung energy, yung kalakasan na patuloy na binubuhos ng Diyos sa akin. Kung ito bang mga bagay na ito ay ginagamit ko, masasabi ba nila na si God yung aking top priority? O sarili ko lang?
or yung mga makamundong bagay. Mga bagay na hindi align sa gusto ng Diyos. Tanungin din natin yung ating sarili. When we are making choices, tinatanong ba natin yung sarili natin? Before we make a decision, what decision honors Christ? Or baka naman ang tinatanong natin sa sarili natin, ano ba yung decision na mas magbe-benefit ako? Am I doing this for my sake or for Christ's sake? Hindi po yun masamang word. Para lang sa ating Diyos. Kasi yung iba ginagamit yun. Parang bad words. Alam niyo po mga kapatid, this is very important. These questions, kailangan natin masagot to sa buhay natin. Ngayon mismo, kailangan natin sagutin to. Kailangan maging malinaw sa atin. Ano ba yung kalagayan natin ngayon? And why do we need for our minds to be renewed by Christ? So, meron lang po akong 3 puntos dito mga kapatid. Gaano kahalaga that we have or we experience or we undergo this so-called renewal of the mind. Point number 1, sabi dyan, renewing the mind means rejecting the world's pattern. Sabi din sa binasa natin, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sinasabi yan sa point number 1, na yung renewal of your mind, ang ibig sabihin yan, you are rejecting the patterns of this world na matagal mo nang ginagamit sa iyong pamumuhay. Dito ka na nasanay, dito ka na namulat, pero sinasabi ng Diyos, kailangan magkaroon ng renewal. Kailangan i-reject mo kung ano yung kinamulatan mo na alam mong hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Diyos. So, napakadali lang naman intindihin to. Non-conformity to the world, to the patterns of the world, is the first step to alignment. Yung hindi mo go with the flow sa daloy or sa ikot nitong mundo, yun daw yung initial step para maging aligned ka sa kung ano yung gusto ng Diyos. So, sino dito yung kaya nilang magsabi or kaya nilang sabihin na no, lalo na sa mga bagay na alam nila na makamundo? Alam niyo po, very few people find enough courage to say no to all these temptations. Kaya kung isa ka sa mga nakakapag-no sa mga bagay na itinuturo ng mundo, congratulations. Palakpakan natin yung ating Diyos. Kasi hindi tayo yon. Hindi natin sariling kakayahan na mag-no doon. Kasi masarap ngang gawin yung mga bawal, tama? Pero thank God, for He has given His Spirit to us to say no to these things. Para humindi sa mga bagay na alam nating hindi makakabuti at hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Diyos. So, again, I must say to you, in Romans 12:2a, sinasabi diyan, do not conform to the pattern of this world, while the world pressures believers to think independently of God's rule. Sabi nga, minsan, sinusunod lang natin dahil we feel so pressured. Parang, pag hindi ka sumunod, pag hindi ka gumaya, pag hindi ka nag-go with the flow, di ba? KJ ka. Pag hindi ka nag-go with the flow, kalaban ka nila. Pero hello mga kapatid, mas masaya, nakakampi tayo ng Diyos kaysa maging kalaban natin siya. Ngayon, sa hapong ito, this is very important. Alignment begins with your resistance and not adjustment. Resist it completely. Kung ano man yung tinuturo sa atin ng mundo, kung ano man yung nakasanayan na natin na itinuro sa atin ng mundo, we need to resist it completely. Hindi mag-a-adjust, hindi minor tweak, kundi resist. Say no. Be firm with it. In Colossians 2:8, sabi diyan, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces,
of this world rather than on Christ. So Paul is warning against ideas that may look good, that may look wise. Yung mga ideyas, mga pamamaraan na maaring maganda tingnan, maaring matalino kung iisipin natin, napakatalino, napaka-wise. Pero detached naman sa gusto ng Diyos. Kaya nga sabi nila, not all good things are God things. Minsan yung mga magagandang bagay, ito yung ginagamit or nagiging reason kung bakit nade-detach ka dun sa mga gusto ng Diyos na ipagawa sa'yo or gawin mo. So, I must tell you this, mga kapatid. Worldly thinking distorts kingdom priorities. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And if you are following, if you are seeking not His kingdom and not His righteousness, but your own kingdom and your own righteousness, walang alignment. Yung priorities mo will become distorted. Kaya minsan nararanasan nyo ba yon? Ano ba yung dapat kong unahin ngayong araw? Ano yung dapat unahin ko sa buhay ko? Parang we feel so confused. Sino ba dapat yung nasa unahan ng listahan? Kaya minsan si Lord, nasa number 1 mo ngayong araw. Kinabukasan, Lord, pwede bang number 2 ka muna? Lord, pwede bang number 3 ka muna? Lord, pwede bang, na parang ranking lang, ano? Naalala ko, pag tumitingin ako sa website, nakalagay doon yung mga ranking ng pinakamayayamang tao sa buong mundo. Tapos every time, every minute, real time yun, nagbabago-bago, nag-iiba-iba. So parang ganun siguro yung nakikita natin minsan. Ganun yung nararanasin natin minsan. Na yung priorities natin sa buhay natin, minsan si Lord number 1, minsan si Lord nasa number 2, minsan wala pa nga si Lord. Inaalis mo talaga sa listahan. Hindi naaalis sa listahan, kundi inaalis mo talaga sa listahan. Pero mga kapatid, this is the time to wake up. This is the time for our minds to be renewed. Because the battle for holiness is first a battle for the mind. The battle for holiness starts as a battle for the mind. And worldliness is not primarily what you do, but how you think. Inisip natin, pag holy ka, yung mga ginagawa mong bagay, mga ganda, mabubuti. Tapos pag tinatawag natin yung worldliness or yung pagiging makamundo, nakabase lang tayo sa kung ano yung ginagawa ng mga tao. Pero never natin na-realize na bago nila gawin yon, dumaan muna yan sa kanilang thought process. Dumaan muna yan sa kanilang isipan. Kaya minsan, pilit nilang binabago yung kanilang ginagawa, pero hindi nila binabago yung kanilang way of thinking, kaya bumabalik pa rin sila at ginagawa pa rin nila the same way of thinking na meron sila. Talagang totoo talaga. No? Pagka sinasabi nga natin, gusto nating bumait pero hindi natin magawa. Kaya hindi natin magawa kasi hindi nagbabago kung paano tayo mag-isip. Kaya yung actions, sinusunod lamang yung way of thinking na meron tayo. Nakakalungkot. Kasi mga kapatid, sinasabihin ko sa inyo that if your thinking is shaped by the culture of this world, if this is shaped more by culture of this world than by Christ, your life will never be aligned with God. Sabi natin this year, dapat si Christ yung priority natin. Sabi natin yan. But how can we do that? Kung hanggang ngayon, yung isipan natin is shaped more by the culture of this world than by Christ. Kung mas na-shape yan, kung mas naka-design yan or nag-adapt yan doon sa kung ano yung finifeed ng mundo sa'yo rather than sa kung ano yung inuutos at sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo.
So in that way, your life will never be aligned with Him. Never. Sabi mo, Lord, sa'yo yung buhay ko. Lord, sa'yo na yung buhay ko. Pero yung way of thinking mo, yung isipan ko, Lord, hindi, sa akin to. What would be the ending? Hindi mo pa rin may bibigay yung buhay mo sa Diyos. Kasi yung isipan mo nga, hindi mo pa may suko, paano pa kaya yung buhay mo? Yung isipan nga lang, hindi mo pa maisuko sa Kanya. Paano mo masasabi na kaya mong isuko yung buhay mo sa Kanya? So, mga kapatid, that is so true. Your life will never be aligned with God as long as your thinking is shaped more by this culture than by Christ. So number 2, mga kapatid, renewing the mind is transformation and not information. Ayan yung kalimitan, nagiging misconception natin, mga kapatid. Na dahil meron tayong panibagong natutunan, panibagong napakinggan, panibagong nabasa, akala natin, na-renew na yung isipan natin. Pero hindi po marirenew yung ating pong mga isipan by just information. By just taking it. We need to digest it. And it needs to manifest outside. So, mga kapatid, gusto ko po na pag-focusan natin to. Sabi nga dyan, change thinking produces change living. Kaya glory to God. Nagpapasalamat tayo sa Diyos because this church, our testimony, change life. Yun yung binigay at patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Patuloy niya tayong binabago. Patuloy niya tayong, alam niyo yun, binabago, nire-renew every day. So that every day, more and more, we are conforming to the image of Christ and not conforming to the patterns of the world. So, mga kapatid, para mas maunawaan natin, i-define natin, ano ba yung sinasabi natin dito kanina? Sabi natin transformed. So yung transformed, ibig sabihin lang po niyan, from inward, nagkakaroon ng change, and then nagkakaroon ito ng effect sa outward. From inside to outside. Okay? Kasi yung informed, papasok lang eh. Yung transform, from inside to outside. At first, you may be informed. But wag mong hayaan na informed ka lang. Kailangan transformed. Kung ano man yung tinatanggap mo, kung ano man yung naririnig mo, kung ano man yung binabasa mo mula sa salita ng Diyos, kailangan maitanim yan sa puso mo at yan yung lakaran mo araw-araw, gabi-gabi, oras-oras. And that's the only way for you to become transformed. Yun lamang yung panahon na masasabi mong na-transform ka na. And again, renewal. Kanina pa natin binabanggit yan. Sabi dyan, renewal is not just a one-time event in your life. Hindi yan parang kontrata na yearly mo nire-renew. Kundi ito po ay daily. This is an ongoing submission. Nagpapasakop ka? Nagsasubmit ka? Araw-araw, every moment of your life, sa katotohanan na ibinibigay at inahatid sa atin ng ating Diyos. So, tatanungin ko kayo mga kapatid, sino dito yung mga na-transform na? At patuloy na tinatransform ng Diyos. Patuloy na nire-renew ng Diyos yung kanilang isipan. That every day, kahit sila mismo hindi na nila naaalala o hindi na nila mamukhaan yung sarili nila, kasi napakalayo na nila sa dating sila because they submitted themselves to God. Alam niyo, maraming tao ang makakapansin pag talagang hinahayaan nyo na yung salita ng Diyos ang siyang masunod sa buhay ninyo. Kahit di mo sabihin, nagbago na ako, nagbago na yung way of thinking ko, nagbago na ako, sila mismo, makikita nila yon. Magmamanifest eh. You no longer have to tell them, binago na ako ng Diyos. Kahit sila mismo, makasama ka lang nila, makausap ka nila, makapiling ka nila, mapapasabi sila, grabe, binago na talaga siya ng Diyos. At lahat tayo dito binago ng Diyos. At patuloy na binabago ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po,
sobrang buti ng ating Diyos. In Ephesians 4:23 to 24, sabi niyan, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Here, Paul is contrasting the old life, yung dating buhay, at yung bagong buhay na na kay Kristo. Kaya nga, napaka-importante na maunawaan natin na nung tinanggap natin si Kristo, binigyan niya na tayo ng panibagong identity. Hindi improved, hindi renovated, but new identity. No? From zero, then... So, mga kapatid, I want to tell you this. New identity, our new identity in Christ, requires new thinking. New thinking in Christ. Kaya ang hirap sabihin na binago ka na, pero yung mga ways mo pa rin is the old ways. Sabi mo, I am the new me. Pero deep inside, you are still the old you. Maaaring sinasabi mo, sa panlabas, na bago na ako. Pero kung ano yung nasa loob, yun at yun pa rin. Ang hirap no? Kaya nga, grabe yung ating Panginoong Hesukristo. Ma-amaze ka talaga sa Kanya. Alam niyo po, kahapon, nagsagawa kami ng baptism. Iba yung kilos ng Panginoon. Nakaka-bless po. Sobra. Every time na makakita kayo ng mga tao, na aminado sila sa sarili nila, na sila ay makasalanan, every time na makakita kayo ng isang tao na sasabihin nila, I may not be worthy of Christ. And yet, there they are, proclaiming that they believe in Him and that they are willing to follow Him. And that they are willing to surrender their life, their old life, in exchange for a new one na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. How many of us nabaptize na? Glory to God. Palakpakan natin yung ating Diyos. Alam niyo po, you can know Christ. Marahil pwede mo siyang makilala. At kung totoong nakilala mo siya, imposibleng hindi ka mabago. Imposibleng hindi mabago yung way of thinking mo. At imposible rin na hindi rin mabago yung buhay mo. Ang maganda lang dito mga kapatid, when you knew Christ, kapag nakilala mo si Kristo ng lubusan, talagang sinik mo siya, pinursu mo, imposible na hindi magbago drastically yung buhay mo. Imposible na manatili kang kung ano ka before. Palaging, pag natagpuan niyo si Kristo, palaging may before and after. But come to think of it, yung after na yon was you before. Sana naunawaan niyo yung sinasabi ko. Yung before, bago mo makilala si Kristo, ikaw yan na shinape ng mundo. Pero pag nakilala mo na siya, kung totoong nakilala mo siya, after, babalik ka dun sa original na ikaw. Who you were once before. When God designed you, when God created man, babalik ka dun sa original na ikaw. Kaya in a sense, naisip ko rin talaga, ba't kaya ganun yung wisdom ng Lord? Kasi pag binabasa mo yung Biblia, sabi niya, bibigyan niya tayo ng panibagong katauhan. Pero yung katauhan na ibibigay niya sa atin, yung katauhan natin originally. When He created us. When He created man. Not conforming to the patterns of the world, but conforming in the image of our one
and only God. So ako, excited ako mga kapatid, every time na merong baptism. Kasi alam niyo po, marami talaga. Maraming mga tao ang nakakaramdam ng takot na mag-submit sa Diyos. Because they so much rely on themselves. Kahit nga sa kanina, di ba? Sa narinig natin na testimony, we so much rely on ourselves. And that's the same for all of us. Pare-parehas tayo dyan. At some point in our life, mas pinagkatiwalaan natin yung sarili natin kesa sa Diyos. Pero one thing is for sure, pag pinagkatiwalaan mo yung Diyos, pag siya yung inuna mo, pag siya yung sinunod mo, you will never go wrong. Hallelujah. To be made new in the attitude of your minds and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Your new identity requires new thinking, new ways of thinking. Kadalasan, mga kapatid, ito kasi yung nangyayari sa atin. Na para bang tayo, sinasabi natin that we are in the kingdom of God, pero yung way natin ng pamumuhay, yung way of living natin is still on the previous kingdom na kung nasaan tayo, ni-rescue ng ating Diyos. Na para bang pinalaya ka na niya, yes, malaya ka na nga, wala ka na sa poder nung nangaalipin sa'yo, pero yung mindset mo, dun sa lugar na pinagdalhan sa'yo, is the same mindset that you have kung nasaan ka dati. Kaya nga, mahirap ito mga kapatid eh. Mahirap magbago, imposibleng magbago yung buhay mo kung ang way of thinking mo, kagaya pa rin ng dati. Kaya minsan, di ba, may mga kaibigan tayo. Kahit magbago sila ng kaibigan, ganun pa rin. Ganun pa rin yung outcome. Meron tayo, nasa isang kumpanya. Lumipat ng kumpanya. Pero ganun pa rin yung outcome. Kasi hindi nagkaroon ng pagbabago ng way of thinking. Hindi nagkaroon ng change in the way you think. Walang renewal of the mind. Renewal of the place, renewal of the venue, renewal of the company, pero no renewal of the mind. Kaya maganda mga kapatid, we start properly. Renewal of the mind, yung dapat mauna. If you change, sabi nga, sa napapakinggan nating quote, everything will change for you as well. If you let God change you, the way you think, your life will be changed too. Palakpakan natin yung ating Diyos. The only obstacle, the only time na hindi mangyayari yon, if you let yourself live in a new kingdom as if you're still living in the old. So sabi nga, the present reign of God demands present renewal of allegiance, including your thought life, kung paano ka mag-isip. Kaya it's a disaster to see a soul without reshaped thinking. Because this only means that there is resistance in the transformation. Ibig sabihin, tinanggihan mo yung pagbabago na dapat sana ibibigay at gagawin ng Diyos sa'yo, sa buhay mo. So kahit saved ka, tapos yung way of thinking mo is the same way kung paano ka shinape ng world, wala pa rin. Walang transformation. Information, maaari nandun. Pero walang transformation. So number 3, a renewed mind discerns and submit to God's will. Yung renewed mind, that's the time na nagkakaroon ng clarity. Kaya nga, it is important for ourselves to align with it. Kahapon, mapag-uusapan namin yung about fasting. Alam niyo po, kahapon, sobrang ganda ng discussion namin together with Bishop and Pastora and sa mga kapwa natin, Pastor. Kasi napag-usapan namin yung fasting. Na-realize namin when we fast, doon parang nagkakaroon kami ng focus at clarity about things. Different from the usual na nangyayari na kapag kumakain kami, kapag kumpleto yung kain namin, or hindi kami nagbababad sa salita ng Diyos. Iba yung focus na binibigay ng pagpa-fasting. Iba yung clarity na binibigay nun para sa isang tao na gumagawa nun. Nagiging sensitive sila sa promptings ng Spirit
sa kung ano man yung nire-reveal sa kanila ng Diyos through the Holy Spirit. So, the instruction before may be blurry, pero after we fast, diyan nagbibigay yung Diyos ng kalinawan sa aming mga isipan, ano ba yung dapat namin gawin sang-ayon sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, napaka-importante talaga nagpa-fasting din tayo. Hindi lang po yung pagda-diet, sabi nga. Hindi yung pagbawas lang ng meal. Kundi pagbabad sa salita ng Diyos, instead of doing those things, mas mag-focus ka kay God, magbigay ka ng panahon kay God para i-align mo yung sarili mo sa gusto niya. So, a renewed mind discerns and submit to God's will, the will that He is revealing through the Holy Spirit. And napaka-importante lang, simpleng-simple lang, alignment with God produces clarity in your life. So, sabi nga, doon sa verse na binasa natin, then you will be able to test and approve what God's will is. Do you know that God's will is not hidden? Hindi naman niya nakatago sa atin eh. But only those who have renewed minds, who have clarity, can discern it. Yung mga taong aligned sa gusto ng Diyos, yung mga taong isinuko yung dati nilang way of thinking for the new way of thinking na gusto ng Diyos para sa kanila. Kaya nga, wala nang confusion eh. Magiging malinaw sa'yo. Kaya minsan mga kapatid, kung nararanasan natin na tayo nako-confuse sa mga priorities natin, nako-confuse tayo sa mga decisions na gagawin natin, maybe it's because our mind is still unrenewed. Hindi pa rin nababago. May mga portion pa rin dyan or mga parte niyan or even the totality of it na hindi mo pa rin sinusuko sa Panginoon. Kaya nga this time, sasabihin ko sa inyo that confusion is often the fruit. Ito yung bunga of unrenewed thinking. Hindi mo alam ano mangyayari. Unsure ka. Kung ano yung unahin mo. 1 Corinthians 2:16 says, "For who has known the mind of the Lord so as to instruct Him? But we have the mind of Christ." Yun yung sinasabi dyan. Paul here is explaining spiritual discernment through the Spirit. And do you know that kingdom alignment gives kingdom perspective? Wow. Ayoko na. Tapos na ako dun sa punto ng buhay ko na gulong-gulo ako. Ayaw na natin ng ganung pakiramdam na parang hindi tayo sigurado at hindi natin alam kung ano yung uunahin at ano yung pinaka-importanting bagay sa buhay natin. Sino ba talaga yung dapat nating sundin? Sino ba talaga yung dapat nating pakinggan? Ano ba talaga yung dapat nating gawin? Nakakapagod kaya? Nakakapagod na palagi ka nag-iisip kung ano ba yung dapat mong gawin. Sino ba yung dapat mong sundin? Ngayon, one thing is for sure. God is offering you a solution to your problem, to that dilemma, that confusion na hanggang ngayon meron ka sa buhay mo. So, mga kapatid, obedience becomes clear when the mind is captive to Christ. Magiging madali ang pagsunod sa Kanya kung yung isipan mo, hinahayaan mo na siya yung magdikta. Siya yung mag-feed ng lahat ng pumapasok dyan, lahat ng umiikot dyan, lahat ng lumalabas dyan. Kaya minsan nahihirapan tayong sumunod sa Diyos kasi nga parang ayaw natin isuko sa Kanya. Even the way we think. Even our minds. Kaya nagkakaroon ka ng confusion. Ano ba unahin ko? Sabi ni Lord, ganito, ganyan. Sabi ng iba, ganito, ganyan. Ano unahin ko? Pero kung talagang captured ni Lord or captive ni Christ, yung isipan mo, clarity comes to you. And obedience will be easy. Magiging madali para sa'yo. Christ does not reign over part of your thinking. He must reign over all of it. Dapat lahat sa kabuuan yan. And obedience comes clear when you do that. When you let God, when you let Christ reign over your thinking. So minsan, tingnan natin yung ating mga sarili.
Kasi alam niyo po, yung Diyos hindi naman nagkukulang ng instruction para sa atin. Hindi rin siya nagkukulang pagdating sa pag-provide sa atin ng direksyon. Actually, binigay niya na nga yung Bible para malaman natin kung ano yung kalooban niya. At nang makita natin, ano ba yung direksyon na gusto ng Diyos na tahakin natin. But minsan, hindi yung direction yung wala sa buhay natin, kundi yung tinatawag nating devotion. Yung pagiging committed natin sa Kanya at sa mga ways niya. Yung pagiging intentional natin sa pagsunod sa kung ano yung sinasabi niya at sa kung ano yung gusto niya. In-inform niya na tayo about all the things that we should do through the Bible. Marami din siyang revelation na binibigay sa inyo. Lalo na sa mga bagay sa mga turo na napapakinggan ninyo, sa mga turo na nababasa ninyo, sa mga turo na inaaral nyo mismo. Pero minsan, ang tanong, are you committed? O committed lalo yung utak mo? Are we committed? Are we devoted to God? To His ways? To His teachings? Kasi hindi naman siya nagkulang ng direksyon para sa'yo. Ikaw lang yung pilit na lumilihis. Ikaw lang yung pilit na natatakot, nagdududa, at hindi nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. That's why, tingnan natin yung ating mga sarili. Hindi naman nagkukulang kasi yung Diyos sa pagbibigay sa atin ng direksyon na dapat natin patunguhan. Pero baka tayo nagkukulang pagdating sa devotion. Pagdating sa buong pagtitiwala sa Kanya. Sa buong pananampalataya sa Kanya. Sa pag-surrender sa Kanya lahat ng bagay. Kaya nga, again, these 3 points, I would like to remind you, napaka-importante. Renewing the mind is rejecting the world's pattern and accepting yung ways of our Lord Jesus Christ. Transformation and not information. That is what renewing of the mind is. And renewing of the mind also is discerning and submitting to God's will. Having that clarity of what to do according to His will, to His ways, to His word. Now, meron lang akong gustong itanong sa inyo. Kasi, alam ko lahat tayo, at some point in our life, pag hinihiling ni Christ yung full submission, yung full obedience, meron talaga tayong hirap na hirap isuko sa buhay natin. Pero this time, I would like to ask all of you, all of us, if Christ asked for complete surrender ngayon mismo sa'yo, ano yung pinakamahirap sa'yo na isuko para sa Kanya? Lahat tayo meron yan. Pero what if, kaharap mo ngayon si Christ, sabihin niya, isuko mo na sa akin yung bagay na yun. Ano yung unang-unang pumasok sa isipan nyo na pinakamahirap sa inyo na isuko? Alam niyo po, pag naisuko niyo yan, the rest, madali na. Yung pinakamahirap pag naisuko nyo, yung mga medyo mahirap at yung di gaanong mahirap, madali na yung lahat. Pag naumpisahan nyo lang. Kailangan lang nating umpisahan eh. Kasi kung hindi natin naumpisahan, wala. That's why this day, this afternoon, God is calling us to surrender. To submit. To trust Him fully. Bigyan natin sa Kanya lahat, buong buo, walang pag-alinlangan. And this is not a sign of weakness. Hindi to tanda ng kahinaan mo. Yung pagsuko mo sa Kanya, pag-surrender mo at pag-submit mo, hindi yan kahinaan o hindi yan palatandaan na mahina ka. But it's a sign of wisdom. It's a sign of your strength. Na para bang sinasabi mo, Lord, I don't just want you in my life. I want you ruling my life, my mind. So ngayon mga kapatid, as we talk to the Lord, mamaya, when we have our prayer, when we worship God, when we sing songs, praises to Him, as we approach Him, as we talk to Him, huwag na tayong magdala ng paliwanag sa Kanya. Don't bring explanations. Don't bring empty promises also. Na Lord, magbabago na ako this year. Lord, ito yung gagawin ko para sa'yo. Lord, ito. And then you end up
breaking it again and again and again. Kung i-approach natin yung Diyos natin ngayon, mamaya, sa ating pag-aawitan, sa panalangin, ang dali natin sa Kanya, surrender. Not explanation, not promises, but your complete surrender. A mind aligned with Christ is a kingdom representing life. Dapat ma-represent natin si Christ. Ma-represent natin yung kanyang kaharian, yung kanyang kingdom. And how can we do that? If we align our mind with Him. Kung naka-align tayo kay Kristo, naka-align yung utak natin, then we can really represent Him very, very well. So this is the conclusion, mga kapatid. Life alignment begins with mind renewal. If you want your life to be aligned with Christ, then your mind must be aligned first. It must be renewed first. Abandon your old ways of thinking and have the new way of thinking. Kung paano ito gusto ng Diyos, kung paano ito mag-operate kagaya or sang-ayon sa kalooban niya. And yung mind renewal na tinatawag natin, it begins with Christ's Lordship. With you really fully acknowledging and fully committing na talagang gagawin mo siyang Lord and Master of your life. Hindi siya optional, but mandatory. Tinanggap mo siya, tanggapin mo siya ng buong buo. Itrato mo siya na parang siya yung Lord ng buhay mo at hindi na ikaw. Siya yung Master ng buhay mo at hindi na ikaw. And that's the time that your mind will be renewed. Kapag nag-submit ka sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. So when He rules the mind, He rules the life. When He rules your mind, my mind, He rules your life, my life. Kaya nga ang ganda kasi alam niyo po mga kapatid, sabi ko natin kanina, si Christ dapat, siya yung number 1 sa lahat ng listahan mo. Tapos si Christ dapat yung number 1 kahit dun sa number 2 na inilista mo. Number 3, number 4, number 5. And every item na nasa list mo, dapat si Lord yung number 1 doon. Gano'ng kaganda? That when Christ is first in everything, meaning Christ rules every area of our life, in everything, first, ibig sabihin, lahat ng decision natin about sa family, for the family, for our money, for our career, for our studies, for our business, for our friendship, for our fellowship, for our church, siya yung nauuna. Every decision begins with Him. Gano magiging kaganda yung outcome ng bawat aspeto ng buhay ng bawat isa sa atin. Bawat bagay na meron tayo sa buhay natin. Gano magiging kaganda yung lahat ng yon kung siya yung uunahin natin. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, naalala ko lang kasi mahilig ako dati manood ng mga war movies. Pag nanonood ako ng war movies, dalawa lang yung napapansin ko. May senaryo na yung sundalo, minsan, sila yung nasa front line. Ako sabi ko, ini-imagine ko kung yung sarili ko, nandun ako sa labanan na yon, tapos ganito yung nakikita ko, sobrang daming kong kalaban. Tapos, ang dami lang armas, tapos pagtingin ko sa side ko, parang ako na lang yung mag-isa nandun. Parang gusto ko na lang tamakbo eh. Kasi alam ko, wala akong laban eh. Pero may times naman talaga na nasa front lines ka bilang sundalo, pero nasa likod mo yung king. Nasa likod mo yung commander o yung general ng army mo. Pero alam niyo po mga kapatid, siguro, iba yung mararamdaman ng isang sundalo na nasa front line, tapos to the point na parang yung commander nila ay nasa likod lang. Sinabi, sige, sumugod kayo dyan. Tapos parang hindi mo sure kung talagang susundan ka niya or susuportahan ka niya afterwards.
Kasi minsan ito yung nangyayari sa atin, mga kapatid. Sugod tayo ng sugod. Hindi natin alam kung nandun pa ba yung king sa likod natin. Plano tayo ng plano, tapos gusto natin, pupunta yung king yung mag-a-adjust sa plano, sa battlefield na sinuong natin, tapos susuportahan niya tayo. Mahilig tayo mauna eh. Sugod eh. Patay bahala eh. Pero alam niyo mga kapatid, gaano kasarap siguro sa pakiramdam na isang sundalo, instead of doing this, si God yung gawin mong nasa front line. Yung hari ng buhay mo yung nasa front line. Inimagine ko, kung ako'y nandun, hindi ko alam kung meron nasa likod ko, kung susundan ba ako ni Lord, or gagabayan ba ako ni Lord, or gagabayan ba ako ng king. Nakakatakot talaga eh. Pero the moment that he stepped on the front line, kung siya yung makikita mong nangunguna dun sa labanan na sinusuong mo, mawawala lahat ng takot mo. Kaya nga mga kapatid, ang sarap pag inuna natin si Lord sa lahat ng desisyon natin sa buhay, sa lahat ng laban natin sa buhay, sa lahat ng circumstances, pag nasa unahan si Lord, pag siya yung nandun sa front line. Alam mo, yung victory secured. Yung takot mawawala. Kahit gaano karami nakikita mong kalaban, nakikita mo yung hari, nasa unahan mo, kasama mong lumalaban. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, this is the challenge for all of us. Christ must be first in everything. And in everything, first. It's not just Christ over my family. Not just Christ over my health. Not just Christ over my career or even my money. But it's Christ first in my family. Siya yung nauuna. Lahat ng decision about my family, for my family, ay nakaangkla sa Kanya, para sa Kanya. Lahat ng decision ko para sa aking health ay para sa Kanya. Lahat ng decision ko para sa career ko ay para rin sa Kanya. At lahat ng pera ko ay para rin sa Kanya. If you believe in Him, if you truly make Him the first in everything, and in everything first, imposible na yung buhay mo hindi magbago. Imposible na yung buhay mo manatili sa dating kalagayan nito. Kaya mga kapatid, this is the challenge for all of us. Christ should be first in everything. And in everything, lahat ng naka-itemize sa priority mo, siya yung dapat na first doon. Palakpakan natin yung ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Tinanong ko kayo kanina, ano ba yung bagay na pinakamahirap sa inyo na isuko sa Panginoon? Yung mga bagay na for the longest time in your life, dala-dala ninyo, burden ninyo. Na ito yung humahad lang para talagang buong pagkatiwalaan nyo yung gusto ng Diyos sa buhay ninyo. Hawakan natin to sa mga kamay natin. Bigyan natin sa ating Panginoon. Surrender these things to God. Surrender everything to God. Submit to His authority. Submit to His rule. Make Him reign in your mind and in your life. Hallelujah. O Diyos, aming Ama, tunay na dapat kang purihin. Tunay na dapat kang pasalamatan.
Tunay na dapat kang itaas, luwalhatiin, dakilain, parangalan. Ngayong hapong ito, aming Diyos Ama, patuloy po kami na nagpapakumbaba, buong puso, buong isip, na isinusurrender sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na alam namin nakakahadlang upang kami ay patuloy na magtiwala sa iyo ng buong buo in every aspect of our life. Aming Panginoon, we exchange all of these things, all of our plans for your plans. We exchange, Lord God, our old life for this new life that we have in Christ. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. And that you are in control sa lahat ng nangyayari sa buhay namin. Naging matigas ang aming mga ulo, naging matigas ang aming mga puso. Pero gayon pa man, Panginoon, batid ng bawat isa sa amin ang katotohanan na mahal mo pa rin kami. At mahal na mahal mo kami. Kahit na kami ay marami nagagawang pagkakasala, pagkakamali sa iyo. Pero nariyan ka, handa na tanggapin kami, tulungan kami. At patuloy na i-align yung aming mga isipan, aming mga puso, at maging aming buhay sang-ayon sa kalooban mo. Maraming salamat, O Diyos, sa pagbigay ng iyong anak na si Jesus, na siyang nagturo sa amin ng buhay na dapat na magkaroon din kami. Ng buhay na dapat naming tularan. Isipan na dapat naming susugan. Isipan na dapat naming tularan. Sundan. I-apply. O aming Diyos, we take this moment to bow to you. Sinusuko po namin ang mga bagay na ito. Mga umahadlang upang tuluyan na mabago ang aming mga isipan at mabago ang aming mga buhay. Tulungan mo po nawa kami, Panginoon, to approach you with all humility. To approach you knowing that this is the best thing to do. To submit to your will. To submit to your ways. To submit to your word. Batid po namin, Panginoon, na mahirap para sa amin ang magtiwala. Pero alisin mo po ito. Baguhin mo po yung aming paniniwala. Baguhin mo po yung aming isipan. Bagkos, buong buo po namin ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay sa aming mga buhay. At nawa, O Diyos, tunay nga, nakagaya ng pinag-uusapan namin ngayon, ikaw ang maging una sa lahat ng aming listahan ng priority. At sa bawat item na narito, Panginoon, ikaw yung maging pundasyon. Hindi ka lang basta addition to the priorities, but the foundation of all our priorities, Panginoon. Lord, patuloy po kami dumadalangin sa iyo. Nagsusumamo, papakumbaba. Tulungan mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Govern us so that we may be rightful representatives of your kingdom here on earth. Na kung ano yung meron dyan sa langit, yan din po ang kalooban, yan din po ang mangyari dito sa mundo na amin pong ginagalawan. Nawa, Panginoon, madama at matamasa ng bawat isa. Na kahit narito pa kami sa mundong ito, para kaming nasa langit na. At hindi mangyayari yon kung hindi dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Hindi mangyayari yon kung hindi namin isasubmit sa Kanya ang lahat-lahat sa buhay namin. Lalong-lalo na ang aming way of thinking, ang aming thoughts, Lord God. Our mind. Renew us daily. Renew our minds daily, Lord God. So
so that we may not be conforming again to the pattern of this world, but we may conform to the image of our Lord Jesus Christ. Closer and closer to perfection each day. Maraming salamat aming Diyos. Tinataas ka namin. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name, Amen.